Assalamualaikum po sa inyong lahat. O sa wikang Tagalog po, ay sumainyo pong lahat ang kapayapaan. Ako nga po pala ang inyong lingkod, Yuritech at your service. Itong ginagawa ko po ngayon ay no-powered na iPhone 11. At ang ipinapakita po sa atin ng thermal camera ay umiinit ang area ng backlight circuit. Then after po nating malaman na may unusual heat na nangyayari sa motherboard, ay ang next pong ginawa ko ay chinek ko using multimeter ang motherboard kung may short to ground sa mga component. Wala naman po akong nakitang shorted component, kaya ang sunod pong ginawa ko ay naglagay po ako ng rosin flux to inject a specific amount of voltage. At dahil wala naman po tayong nakitang shorted component sa mga paligid nito kanina, I decided na tanggalin na mismo ang IC to verify kung siya ba talaga ang salarin. Then, after removing the IC, nilinis ko rin po agad ang mga pads nito. The purpose is to perform a diode mode checking gamit ang multimeter. Hindi po kasi common na mismo ang IC ang pinagmumulan ng short. Kaya para mas malinaw nating matukoy kung saan talaga nanggagaling ang pag-iinit ng IC, kailangan nating magsagawa ng 1x1 checking sa bawat pad ng nasabing IC. Sa ganito pong paraan, mas madali nating madidistinguish kung ang problema ba ay nasa IC mismo o nasa isa sa mga linya na connected dito. And since wala po tayong nakitang short sa alinman sa mga pads, it became clear to me na ang IC mismo ang nag-generate ng abnormal na heat. Kaya ang ia-apply po nating solution ay none other than by simply replacing the IC na kukunin natin mula sa stock kong mga donor boards. Sinabay ko na rin pong palitan yung capacitor sa tabi ng IC dahil kung mapapansin po ninyo sa umpisa ng video ay wala yang main capacitor ng IC. Nasungkit ko po kasi habang tinatanggal ko ang metal cover kanina. Hindi lang po nakita sa video dahil hindi ko po naitapat sa camera yung pagtatanggal ko ng metal cover sa motherboard. Then, sunod ko na rin pong nirebol ang IC na galing sa aking donor board. Di po ako sigurado kung anong side ng backlight driver itong pinapalitan ko. Dalawa po kasi ang backlight driver ng iPhone 11, ang right and left side. Pansin niyo po ba na may mga natatanggap ho tayong iPhone 11 na minsan walang ilaw ang nasa left or right area ng LCD? Isa po sa dalawang nasabing IC ang posibleng salarin sa ganoong problema. Then, after reballing and installing the IC, we can retest the board and verify kung nawala na ang abnormal na heating at kung maayos na ulit ang operation ng unit. And as we can all see sa ating thermal camera, wala na po tayong nakitang abnormal heating sa motherboard. So, ang next step naman po na gagawin natin ay ipa-partial test muna ang unit para ma-confirm kung may power na ito. Kapag confirmed na okay na, saka na po natin ito tuluyang i-reassemble. And this is it. Kapag dumungaw na si paring Apple, hudyat na may liwanag ng paparating. And that's how I fixed the problem of this iPhone 11. Sa repair na ito, makikita natin na hindi lahat ng problema ay agad-agad makikita sa unang tingin. Minsan, kailangan lang talaga ng tamang diagnosis, tamang tools, at higit sa lahat, patience para mahanap ang tunay na cause ng problema. Kaya sa ating mga fellow technicians, huwag tayong susuko agad kapag mahirap ang board repair. Every difficult repair is an opportunity to learn something new and improve our skills. Tandaan po natin, hindi kailangang maging perfect agad. Ang importante, bawat repair ay may natututunan tayo. Keep learning, keep practicing, and never stop improving.